I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyong mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates tungkol ito sa nalalapit na paglilitis kay Sara Duterte, which is ang impeachment trial. Nako po, no, laban sa kanya. So lahat tayo nakikita natin ano po ang ground kung bakit siya mai-impeach or bakit siya i-impeach, no? Nakita nyo naman yun sa article of impeachment. At kahit naman na sino sa inyo, nakitang-kita nyo naman ang pag-uugali niya, no? Today is June 27, 2026. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Bagamat nakita natin yung mga ebidensya laban sa kanya, siyempre alam na alam nyo naman yun dahil in-upload natin at inapanood nyo naman sa ibang media, no? And I think marami po ang madagdag doon. Hindi ako sure kung ilan, but ito po ang medyo masaklap, mga kababayan. Natatawa ako talaga, but siyempre para kumpleto, detalyado, no? Karamihan sa atin nagugulat at nasashock sa pag-uugali ni Sara Duterte. Bakit? Siyempre, kumbaga, naghihinala ka, bakit ganun lagi ang kanyang reaksyon? Bakit parang kumbaga nawala siya sa pag-iisip, di ba? So, sabi ng iba, parang may sayad. Iyon ang sinasabi ng karamihan, no? Kasi, kung ikaw ay matino na isang abogado at vice presidente ng bansa, dapat laging demure. Ka nga, very smooth at very professional yung the way na magsalita ka, no? The way na magsalita ka. Pero sa kanya kasi parang, in my own opinion guys, in my own pananaw, nakikita ko yung parang batang maliit na inagawan ng laruan at lagi siyang nagsasalita sa social media, binabanatan niya ang Pangulo, kung ano-ano, di ba? At ang sasakit ng mga sinasabi nila, mga bad words, kumbaga para sa akin, nagsasalita sila ng ganon, nagmamalinis, kung tutuusin, ang punot dulo ng gulo dito sa bansa na ito, sila po si Sara Duterte, mga alay niya, tsaka siya Sila po ang umpisa di ba? Sa kanyang ama. Kaya minsan nagtataka tayo kung bakit ganito yung kanyang inaasal, no? So dahil dito mga kababayan, basahin natin para kumpleto detalyado. Dahil ito ay isa sa mga kasama sa witness list sa article of impeachment. Bakit? Hindi natin alam, baka susuriin ng kanyang kaisipan. Ito ang sinabi. Sabi po dito ng Abante News Online, psychiatrist ipapatawag sa impeachment trial para suriin ang banta ni BP Sara. Ayan, kapon pala ito in-upload, upang malaman kung seryoso o hindi si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga banta. Nagpasya ang prosecution team na magpatawag ng isang psychiatrist bilang kanilang witness sa article o grave threats at sedition case. Ito ang paliwanag ni Attorney Benjamin Tolosa Jr., legal spokesman ng prosecution team, at the panel spokesman at Lanao del Sur Representative Sia Alonto Ajong, kung bakit kabilang ang psychiatrist sa kanilang witness sa nasabing article. So it could be that it established a lot of things among their wings would be the seriousness of the threats, the fact that when it was not made is in jest. Paliwanag ni Tolosa, maggugunita na noong December 2024 ay nagpatawag ng online conference si Duterte habang nasa loob ito ng batasan pambansa kung saan nakakulong ang kanyang chief of staff na si Attorney Zulaika Lopez matapos in contempt ng House Committee on Good Governance ang accountability na nag-iimbestiga sa confidential funds na ng pangalawang Pangulo. Bukod sa pinagmumura nito sina Pangulong Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos Jr., First Lady Aranita Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, ay inamin din niyang may nakausap na siyang tao na papatay sa mga ito.
kapag may nangyayaring masama sa kanya. The fact that the threat was seriously made and their way very intention to produce that intended effect, which is to threaten the recipient of this statement. Ani ni Tolosa kaya inirekomenda ng mga ito na magkaroon ng witness na psychiatrist. Ganun din ang paliwanag ni Adjong bukod sa nais ng mga ito matulungan anya ang impeachment court na madetermina kung nagbibiro lang ang pangulo oo talagang kung nagbibiro lang ang pangalawang pangulo dapat o talagang seryoso ito sa kanyang banta. Ay mga kababayan, hindi po pwede para sa akin yung I disagree, no? Kung yung sinabi ni Sara sa social media parang sasabihin ng kabila para ano lang, hindi na ma-intention na sasabihin niya yun, parang dala ng galit. I disagree that, guys. Bakit? Malaki po ang kapasidad, kakayahan ni Sara Duterte na kayang magpapatay ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Mapera po siya, tsaka sa isa pa, vice presidente, lahi nila ang mamatay tao totoo naman. Bakit nasabi ko yun? Ano bang sinabi ni Digong? Ano bang sinabi ni Matubato at si Mr. Las Cañas? Di ba? Si Matubato, 24 na taon, na kumikitil siya ng buhay dahil kay Digong. Sinabi niya po yun. Even Mr. Las Cañas, kaya nasabi ko may lahi silang ganun. Kasi, kung mataas ka na opisyal, itong bansang ito, hindi mo kayang gawin yan sa social media laban sa Pangulo. O, di ba? Ano yun? Pag nalaman na may sayad ka, excuse ka na lang, hindi po pwede yun. Disagree ako dun. Buhay ng Pangulo ang nakataya dito Ano yun? Basta-basta mo na, ika nga, okay na lang sa'yo, na kung makapagbanta ka sa Pangulo, baliwala lang, ganun. Hindi po, dapat hindi po palagpasan yan. Di ba? Alam nyo, kung nasa ibang bansa ito si Sara Duterte, matagal na to natanggal. The psychiatrist should be objective in trying to respond to the question of either the defense and the prosecution. Subalit hindi nagrekomenda ang mga ito ng pangalan ng psychiatrist bagkus ay ipapaubaya umano ng maito sa korte ng pagkuha. Maganda yun. Kasi baka sabihin may malita na naman si psychiatrist. Yan yung mga mga sinasabi ng mga DDS ganun lang yun Lahat lahat ng kumakalaban sa mga Duterte may malita. Someone who is objective and non-partisan is the right witness to establish to the court that yes, indeed, this allegation and these threats are made with seriousness. Totoo yun. Ayon pa kay Adjong, kasama sa witness ng prosecution team na nasabing article, si Sheriff Abby Andres na ayon kay Tolosa ay to prove that respondent has the tendency to inflict violence. Si Andres ay pinagsasapak ni Duterte habang pinapapatupad nito ang isang demolition order sa Davao City noong July 1, 2011. Ayan mga kababayan. Ayan upang malaman kung seryoso o hindi si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga banta, nagpa siya ng prosecution team na magpatawag ng isang psychiatrist bilang kanilang witness sa Article 4 o grave threats at the sedition case. Ayan. Kayo guys, agree kayo? Oh my gosh, sabi ng Abanti, psychiatrist sa papatawag sa impeachment trial para suriin ang banta ni BP Sara. Para sa akin, yun guys, no? Totoo yung banta niya. In my own, pananaw. Talagang ganyan Pangulo po yun. At kayang pumatay ng tao to. Kadami ba naman ng nito? Ay nako, sa totoo lang. So yun mga kababayan, kayo pong balang humusga. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines. Follow me and likes. Bye everyone. There's more.